strain sa paggawa ng mabuti sa mga makabuluhang pagkakaabalahan. Katulad na kung sige ay may lisensya na, ano bang lisensya kinuha? Motor lang. Wala bang 4 wheels? Ano ba, A, B? Letter A and B. A lang. So, motorsiklo nga lang siya. Tricycle. Ikaw may lisensya? Anong lisensya mo? A din. Bakit kayo nagpalisensya ng A lang? Pwede naman A, B. Si Malu A, B. Baka na may blood type. Ikaw, anong lisensya mo? A lang. Kung kayo matagal na, ay tuturuan ko mag-drive. Dahil kapag sila bilay nakaalis, at si Joshua naman ay abala, ay talagang malulugas ang katawan ko. Sige po ay, nakapag-renew na ng lisensya, ano pa ba? AB? Hanggang Z ka niya tayo. AB2 ay siyang tuturuan nila. Ako ang magtuturo sa iyo. Okay? Tagdagan mo nga parang walang microphone. Tumulay. Bass at saka treble. Ako kanina, habang kausap ko si Masulasti, ay meron din siyang dinaramdam. Inuubo din. Madaling araw, masama ang kanyang pakiramdam. So ako naman, parang wala. At tinawagan ko si Jeto. Sabi niya, Pastor, mukhang hindi tayo matutuloy dahil ngayon po si Pastor Jeto ay may trangkaso. At nung payuhan ko ng mga panggamot, panso, may yung aking kaso-kasuan yung masakit. Pati itong aking, sa lalaki ba, tawag din balakang sa lalaki. O, ewan, sa babae, balakang. Tapos yung aking kaso-kasuan sa bahay parang iba, at masikip ang aking pag-iingat. Yung pala'y kapit ng pleno. Ang ginawa ko po, agad nag-pray ako. Dahil katabi ko si Jeff sa van kagabi. Nagbulog pa kami. So maaaring yung virus ay nakangapit bahay sa akin. Kaya agad kung ginawa mga kapatid, pwede ko kayong umangkat sa akin ng tinimpla kong anim, kalamansi, luya, at saka bawang. Napakaganda po niyan sa respiratory. Tulad ng ubo, sipon, trangkaso. Pampalmas po yan. Ang masarap. Kung anong lasa niya, sobrang sarap. Opo. Ha? I-blender. So, meron po akong maliit na botelya. Bilhin niyo na po para huwag lang kayo magsakit. Dito po mga dadagdag ko sa building. Ano po? Para nang sa ganun. Kung wala pa kayo mga stove at nauubusan kayo ng gason, bumili rin po kayo ng stove. At ang commitment ko ay 100 libo sa building. Pagka po binilan niyo ako ng stove, bayaran niyo din ha. Para nang sa ganun ay meron tayo maidagdag. Pagka uli ako ay sinipag magtinda ng mga champurado niyan at arroz-cado, bumili kayo. O kumampanya, kung gusto ni Karong tumubo ng kaunti, siya mag-aalok, ay bahala ka na magpatong ng presyo. Basta meron akong tubo na makikita. So magkakaroon po tayo bilang announcement ng driving lesson. Kung si David ay hindi agad tatawagan dahil parang namibinto na, ipag-pray nyo lang po at huwag mahadlangan ng kaaway. 8 buwan na rin siyang tenga, pero all things work together for good dahil
Kung wala si David, naku, patay ang pastor ninyo. Malaking bagay ang nagawa ng David. Pag ako'y wala, siya yung madali kong kausap. Ngayon ang aking asawa hindi na nagpapaiwan. Gusto ko laging kasama. Pag ako yung i-preach, abay, lagi siyang nilagip. Pero may magpaplansya sa akin ng dami, mag-aanda, tapos magluluto lang siya ng lata ng sardinas. Akala naman ako'y kain ng masarap ng product sa ibang lugar. Ang isip ko na sa aking pamilya. Nung kasama ko mga kapatid, ay nagkausuhan na pati ang asawa ng pastor ay binibigyan ng love you. Sabi ko, hindi na kita iiwan kahit kailan. Para meron kang sariling grasya. Medyo pula-pulahasan niya ngayon. Ayun, habang wala kami, katulad ng ilang mga linggong inyong nararanasan, nandiyan naman si David, nandiyan si Kiko. Thank you very much, Brother Jess, for occupying the pulpit and preach the word of God sa inyong mga preachers namin. Palakpakan po natin mga preachers. Si Ellen ay nakapag-preach din. Kahit na pinapapaglimag ka na huwag nang pumunta doon sa lunggan ng kabinduan, sabi niya, tatapusin ko lang pag-last ng project ito. Ingatan ng Panginoon na sa Lord. Tama niyo, baka mahalin doon din. Pagkatapos na sa ilalim, ay hindi kami makakakita ng ganong kagandang anak. Wala yung minatapunan na lupa. Hindi, pinagtatawa ko nga si Magda. I am, this month of October, facing my giants. David faced his giant, but your pastor is going to face the giant, and I hope you're going to cheer me up, cheer me on, not to be afraid of those challenging road na ating pong gagampanan. Yung po yung prayer and fasting natin sa October 28. Tayo po ang host. And then, October 26, nung nakaraang pong buwan ay wala tayong Father's Day celebration. Kaya sasabihin natin, Ma'am Jonah, Father's Day celebration plus Teacher's Tribute and anniversary namin mag-asawa. Isabihin niyo po mga kapatid ang pastoral care. Sa katapusan, hahanguin natin ang mga kapatiran sa Alfonso. And kung meron makukuhang kapatiran sa Nasugbu, and then kapatiran mga kapatid sa Ipa at sa Tanawan. And ganoon din po sa hapon ng October 26 ay tayo po ang napili para mag-initiate sa Western Batangas ng Pastoral Care Conference. Bakit po natin ito ay kinuhang tungkulin? Sapagkat naikwento ko po sa kanila na ang amin pong iglesia ay hindi mayaman, pero ipinaramdam ng Panginoon ang pagmamahal ng mga miyembro sa akin at sa aking pamilya. Pinalinga po ako. Sabi niya, paano mo ginawa yun? Sabi ko, pagka-birthday ko, nire-regaluhan ako ng church. Pagka-birthday ni Mrs., nire-regaluhan din ng church. Tapos pagka katapusan ng taon na aking paglilingkod ay meron akong bonus sa iglesia. So yun ay hindi ko na inaasahan sa pagmamahal at kalinga. Sabi niya, turuan mo kami. At bakit po? Kasi sa tuwi, si Pastor Chris Liego, ang kanyang pong support ay linggo-linggo 700 piso na may 5 anak. Sabi ko, bakit naman 500 piso ang support mo? Sapagkat na-scam po siya ng tornilyo at itinakbo ang pera ng mga miyembro ang kanyang kinolektahan para mag-invest. Nakakulong na naman yung nagpanggap na pastor, naroon na sa Muntinlupa dahil ang na-scam niya ay nasa 215 million. Ano po? Lahat po yan ay sa mga Baptist churches. At kasama po si Pastor Chris Liego, ng mga miyembro niyang
mga hard money earners, hindi niya alam paano ibabalik. Kaya sabi niya, Pastor, to prove your sincerity na handa ka magbayad sa amin kung gusto mong kami huwag mawala o ikaw mawala sa simbahan, utay-utay mong bayaran. Milyon kasi ang nakuha ni Pastor Chris Diego. So yung tao ko ay nagsasakripisyong magbayad na magbayad sa ikang ay malagisa sa sariling mantikang sitwasyon ng buhay. Ang hangad niya ay makatulong, pero nabiktima. Kaya kayo mga manggagawa, mga miyembro, kayo po'y laging hihingi ng payo. When there is multitude of counsels, there is safety. Huwag kayong papasok sa mga scam, huwag kayong masisilaw sa mga too good to be true na offer, o kaya ay magagaranto kayo, huwag po. Ngayon ay ating pong sasaklulon. Tinanong ko si Pastor Robert Ripato, ilang taong ka na sa ministry? 40 years. Ilang taong ka na? 60. Anong gamit mong sasakyan? Motor. Ilang beses ka na na-aksidente? 15 na. Hindi ka ba nadadala? Ang lalayo ng pagmumotor mo, 15 beses ka na na-disgrasya. Sabi niya, pare, wala eh. Kasi ang priority ko ay building. Sabi ko, bakit pa yung mga miyembro mo ay hindi natulungan? Dapat nga, tinutulungan ka. After 40 years, ikaw ay magkaroon na ng sasakyan. At hanggang sa akin kong in-advocate si Pastor Peter, pinahanap ko ng kotse na worth 50,000 ang nakita niya worth 70 at willing si Peter na ibaba ang presyo. Kaya sa October 26, si Pastor Lordy po ay amin na po pinakiusapang huwag nang totoo magmotor sa malalayo para lalo siya makasama sa prayer fasting at mga conferences at makasama niya ang kanyang pamilya. Hindi natitihado ang veteranong lingkod ng Diyos. Ano po? So tayo po ay sasalbahin natin at kakalingain ang mga pastor sa kanlurang bahagi ng Batangas. Meron dyan mga kapatid, sabi ko, magkano ang gano'n ka natagal sa ministry? 30 years po. Magkano tinatanggap ng support sa inyong iglesia? Sabi sa akin, ito si Pastor Billones, ang pilito pa naman ni Billones. Namin yung minsan meron, minsan wala. Hindi nag-rebelde ang mga anak mo. Nag-rebelde na. Hindi na nag-church. Nakakalungkot mga kapatid. At meron pa po akong nakausap sa San Pedro na nag-preach po ako, ini-invite ko yung pastor doon. Paaral niya, pakain niya, pinapasok niya sa Bible School, sinuportahan niya Tatay Ruben. Abay nung matuto, palibasa ang pastor ito ay soft, gentle, and lowly. Ay lumaki ang ulo ng kanyang mga manggagawa. Ang ginawa po ay yung mga mayayamang miyembro ay in-split at kinuha ng miyembro niya. So nung ako po ay mag-preach, 25 years na, ang akin lang po natagpuan ay siguro mga 30 miyembro at ramdam ko ang lungkot dahil hinati ng mga manggagawa sa paghahamanan sa pakinabang sa mayayaman ang mga miyembro kailanman ay hindi nila pinaghirapan. Bakit kaya mayroong mga umuusbong na ganyang ugali? At yung isa po yung nakausap ko, kaya Pastor, please pray for me, makabalik ako sa gawain. Sa tabang gawain mo, sa Pola. Oh, kung sa Pola, sinong Sunday Church mo? Si Pastor Pagko. Eh, nasaan ka ngayon? Narito po. Eh, nasaan yung mga miyembro mo? Eh, iba na po ng papastor. Inalis po ako. Bakit ka inalis? Gusto niyo malaman? Sa hirap po ng buhay, iniwanan po ako ng aking misis. At ang aking pong misis ay nakisama sa Muslim. Napatunghay ka. Sana man ay hindi ako pagpalit ni Jonas pag-life ay huwag mo
nagpapalit sa badyaw. Please, I hope na antig ko ang inyong damdamin. Hindi ko na kinakailangan sumigaw na magkaroon po tayo ng simpatiya. Madurog nawa ang ating puso sa mga pastor na tumatrabaho talaga. Opo. May pinagdaanan din ako sa biyaya ng Diyos at kapayin mo pa rin. Wala nang bala kayo iwan kahit mabiyak na. Mag-aali-alili lang tayo para lumapad ang ating gawain. Pero ito pong ating mga kasamahan, ito ay nakakalungkot. Meron pang isa, ngayon ko kilala si Pastor Espaldon. Siya ay katuwang brother Kiko ni Pastor Borja sa paggawa ng gamot. So sabi ng Pastor Espaldon na ang iyong gamot ay mali. Eh si Pastor Borja tuloy-tuloy habang sinililipak at pinagtatawanan, so lumabas ang isang Edhawa oil. At doon pinagpala ng Panginoon si Pastor Ed Borja sa Edhawa oil at sa iba pang mga produkto. At itong pastor na lumilibak sa kanya ay gumawa ng sariling langis at sari-saring mga inilagay para lamang masabing mas effective ang kanya. Pero ito ay binakya ng mga customer dahil maanta. Na-frustrate, nalugi, nabangkarota, sumama ang loob ng pastor na ito dahil si Borja ay estudyante lang niya. Namatay ang pastor sa sama ng loob, naiwan ang 7 anak, at ang misis ko mga kapatid ay sumama sa Iglesia ni Cristo. Opo. Nakikita ko po ang mga dambuhan ng pastor, wala nang pakialam. Kung lumaylay ang balikat at nakahandusay na naghihingalo ang maraming mga pastor sa buhay. Ako po mga kapatid, hindi ko kayang tignan na magpatuloy ang mga lingkod ng Diyos na sila po ay ganyan na kalagayan. Kaya sasamahan niyo po ako, ang church na ito ay magluluto ng isang counterpart na putahe. Dadalhin natin doon. Bawat simbahan, 10 yan. Magtuturuan ng iyong maglingkod. Katuwang ko si Peter, magtuturo siya ng the second man. At ang inyong final challenge mo ang akin, ang ating mong counterpart ay kanin. Siguro doon sa rice cooker natin malug, magsaing. Ilan ba ang maikakaya ng ating rice cooker? Ilang kilo? 8 kilo? 5 kilo. Ayan. Kung magkakasya ng 5 kilo, ay magdala tayo ng 5 kilo ay sinaing. So, sa rice cooker natin malaki. At magluto na tayo ng madali na hindi mapapanis. Naalala ko na nagdala tayo ng pansit sa kabuyaw ay napanis. Ang ating dadalhin ay yung adobo. Wala tayong afternoon service sa 26 at wala rin tayong gawain sa Nasugbu at Alfonso dahil sila po ay dadalhin natin doon. Dito muna, tapos pupunta tayo sa Balayan. Tuwig, Kalatagan, Lian, Nasugbu, Calaca, Lemery, at San Nicolas. Yan po ang mga simbahan na nagpapaturo at nahingi ng saklodo. Balayan. Ano ba? Kalatagan, sabi ko. Alright, mag-aaral po tayo sa Unang Hari. Napapanahon itong ating pag-aaral, Unang Hari. First Kings, hindi ka mag-type ha. So yung palang laptop ninyo, wala palang ginagawa gaan na yan. Ay dito muna sa church dahil hindi pwede magsabay-sabay na bibili tayong aircon, bibili rin ng laptop. So one project at a time tayo, aircon muna. And then pagka natapos natin mapag-ambag-ambagan ng aircon, mag-follow na ulit. Ano naman maulit itong
Sabi niya, is your money ready for 1 unit? Sabi ko, wait for the middle part of October. Abay, middle part na pala ngayon. Hindi ko ano. So, dapat ay na-lingkog na natin. Magkano na ba, Ma'am Jonah, ang pledges? Baka pwede muna natin pag-usapan at ikakampanya natin yan, mga kapatid. Dahil hindi pa ikakapit, basta mabili na natin. At good news, noong Sunday, nakausap ko po yung pastor. May 4 din silang 2.5 horsepower na split type Meldia, made in America, ang Meldia. Abay, nakakatuwa mga kapatid, mas mura pa doon sa aking tinignan. At sabi ko, sino po mag-install? Ako po mag-install. So, mas mura ang bayad sa inyo. Alang-alang sa church, 4 yan, mumurahan ko po ang installation ng inyong aircon. Palakpakan natin ang Panginoon pabor na sa atin. Makamurang aircon, sa halip na 6,000 o 7,000 ang isang installation, baka pwede na sa kanyang 3,000 bilyan ka lang. Baka, sana yung game lang para tayo makakipir-kipir. Alright. William, ikaw ay mag-aabang pagkat biglang bumuhos ang pagpapala ay mamibili ka na ng materyales at tayo magagawa nito. Yung team, si Kiko, si Cyril, at yung bayanihan natin, yung mga lalaki, baka po pwedeng kahit sa pahapon, tumulong. Dahil 1 linggo lang ang allotted natin sa first wave or first part ng ating project. Biga pa mula dyan hanggang doon, biga pa mula doon hanggang sa bintana na yun. And then, aayusin na po yung facade. Then, lalagyan niya ng bubog, ng sliding, lalagyan din ito ng bubog na 2-panel door para wala nang labas ng lamig. Pwede na tayo mag-pero. Ang gusto ni Kiko, itong mga butas-butas ng ating pong kesame ay makumpuni. Ayan. So tayo po ay magbasa ng Biblia. Tumayo tayo habang hinihintay. Yes. Okay. Alright. Sige. Mamaya ay babanggitin ko yan para paala-ala. Ako, na pala eh. Sabagay, 35 yung ating commitment na yan. Verse 9 hanggang verse 14, sagutan tayo. 1 Kings chapter 19, verse 9 to verse 14. Pakita mo iha sa screen. Ako muna habang pinagpulat niya. And he came thither unto a cave and lodged there, si Elijah, and behold, the word of the Lord came to him, and he said unto him, What doest thou here, Elijah? Basahin niyo sa verse 10. Go. And he said, I have been very distressed for the Lord God of hosts. For the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword. And I, even I only, am left, and they seek my life to take it away. Verse 11. And he said, Go forth and stand upon the mount before the Lord, and behold, the Lord passed by. And a great and a strong wind rent the mountains, and brake in pieces the rocks before the Lord, but the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. Verse 12. And after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. After the fire, ceased. 13. And it was so when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle and went out and stood in the entering in of the cave, and behold, there came a voice unto him and said, What doest thou here, Elijah? Verse 14, go. And he said, I have been very distressed for the Lord, because the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, slain thy prophets with the sword. And I,
amin at nagpapadama ng iyong pakikitungo sa iyo, Panginoong pag-aaruga, sa iyo pong pagsagot sa panalangin, sa iyo, Panginoong mga salita, sa iyong pagliligtas sa amin, sa iyo, Panginoong pagtatanggol sa amin. Ikaw ay buhay na buhay sa aming mga buhay. Kaya, O Panginoon, patuloy pong ikay magpakahayag sa buhay ng bawat isa, lalo na sa gabing ito, aming tatalakayin ang iyong salita, na nawa ay patuloy na umugit, kumilos, at maging malalim ang internalisasyon sa aming pong mga puso. Huwag itong agawin ng diablo, kundi aming pong matandaan at biyahan mo po, Panginoon, kami maisa pamuhay, laksan ng loob, humakbang ang aming mga paa sa direksyon at mga panukala ng Panginoon. Ito may aming dalangin na lang kay Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. Tayo po yung munggo. Ang ating pong pag-uusap ay may pinamagatang The Still Small Voice of God. Ang isang tinig, mayumi at mahinang tinig ng Diyos. Ang bida po sa pag-aaral na ito ay si Propeta Elijah na gusto na sumuko. Gusto na mag-quit, pagod na siya, puno ng takot, gusto niya ng takasan ng ministeryo. Balitang-balita ang maraming mga pastor na mamatay dahil sa sakit. Maraming mga pastor sa Amerika ang isinara ang simbahan at huminto. Pero salamat naman sa Diyos, ang nagiging huling ikang ay tanging dahilan kung bakit ang mga pastor dito sa Pilipinas ay humihinto pag sila'y namatay na. Magigiting ang mga pastor sa Pilipinas. Mas malalaki ang support sa ibang bansa. Mas marangya ang pamumuhay. Mas sofistikado ang mga simbahan. Pero nababalita natin sa Amerika alone ay merong 7,134 ng mga pastor na iniwan na ang panawagan ng Diyos. May dahilan naman marahil sila. At tayo na lang yung unawa. Dito si Elijah ay halos ganun na rin ang kanyang gustong maging pasya sa buhay. Tingnan niyo po ang kanyang sentimiento nang siya'y puntahan ng Diyos sa kuwebang nagtatago. At ang salita ng Diyos ay dumating sa kanya at nagsabi sa kanya, "Ginagawa mo rin sa kuweba at nagtatago." At ito po ang hinaing ng bagsak na balikat nitong si Elijah. At sinabi niya, "Ako'y inggit na inggit sapagkat ang mga tao ay wala ng pagmamahal at pakikinig sa Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ang mga anak ni Israel ay kinalimutan ang kanilang tipan at ang iyong salita. Pinabagsak nila ang simbahan at templo ng Diyos o altar. Pinapatay nila ang mga propeta ng tabak. At ako na lang ang natitira. At hinahanap nila ang aking buhay para ito ay mapaslan din, kaya ako'y nagtatago sa kuweba." So meron bang dahilan para itong si Elijah ay mag-quit? Napakalinaw ng dahilan. Pero alam niyo po, kapag ang Diyos ay hindi patapos sa kanyang lingkod, siya nagbibigay ng extra care, siya nagbibigay ng extra message, siya nagbibigay ng extra provision upang ituloy ni Elijah ang kanyang inumpisahang paglilingkod. Ipapray niyo po ako, minsan ay tumatating din sa akin na parang nakakapagod na. Parang gusto ko na rin magtago sa kuweba at pahalagahan ang aking personal na buhay katulad ni Elijah. Ang totoo niyan, mga kapatid,
sa Nigeria ay 70 ngayong araw na ito ang pinugutan ng ulo dahil sa pangangaral kay Kristo. 20 mga asawa ng pastor ang sinunog ng buhay. At sa Africa ay mga anak ng pastor ay nilitsyon at kinain nila bilang handog sa kanilang Diyos. Sinunog mga simbahan. Sa buong daigdig, hindi lang sa Pilipinas, ay makakabalita ka ng sunod-sunod na kalamidad. Katulad ng lindol sa panig ng daigdig, pagputok ng bulkan sa Taal, at ang pagyanig sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sa Baguio, sa northern part, sa La Union, hanggang sa southern part ay sunod-sunod ang lindol. 7.6, 6.9, 4.8. Sa Davao Oriental ay nasundan pa uli ng 6.9. Ang daming gumuho, pati mga simbahan ng Baptist ay gumuho. Merong sunog na naganap sa iba't ibang panig ng daigdig, pati lalo sa Pilipinas, meron din. Sariwain niyo rin ang aking kwento sa nangyayari sa iba't ibang simbahan. Buti na lang nakarating ako nagpatawag ng Pastoral Care Initial Meeting para sa Pastoral Care Conference sa West Batangas, sapagkat marami diyang mga pastor ay talagang iniwan ng asawa. At aming pinagbabati, pinagkakasundo, pinaghihilom ang mga sugat. Nakakaawa ang aking mga kamandirigma kay Kristo Jesus. Siguro ikaw din ay minsan napapaisip ka, ano ba ang ibig sabihin ng Panginoong ito? Na tayo ay nakakaranas ng korupsyon, pandarambong, pangungulimbat, paha, pagguho ng mga flood control, nawala ang PhilHealth, nawala ang SS, na maraming pondo ng gobyerno ang ninakaw, ng mga buktot at walang konsensyang politiko. Nakakalungkot. Meron bang mensahe ang Panginoon dyan? At ang sabi ng Panginoon, lumabas ka dyan, huwag kang matakot, huwag kang padaig. Sabi sa verse 11, tumindig ka sa bundok ng Panginoon, lumantad ka. At habang ikaw ay naroon, sabi ng Panginoon, magpapadala ako ng lindol, ng dakilang ipo-ipo, great and strong wind. At yun ay wawasakin ng kabundukan. Gigibain ang mga bato, paguguhuin. Nakikita niyo mga landslide sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Amen. At nakaranas din, sabi ng Panginoon, kahit na mangyari yan, ang Panginoon ay wala doon sa ipo-ipo. Pagkatapos ng ipo-ipo, sabi sa talatang yan, na binabasa mo sa verse 11, magpapadala ako ng lindol. Ang daming lindol. Pero sabi ng Panginoon, ang Panginoon ay wala doon sa lindol. At pagkatapos ng lindol, tingnan nyo sa verse 12, isalin mo. Pagkatapos ng lindol ay sunog, apoy. Kahit na masunog, matupok at mamatay ang buhay at na wala ang ari-ari ang pinaghirapan, na isang iglap ay mawawala na lamang. Ngunit ang mas malungkot, kahit may ipo-ipo, kahit may lindol, at kahit may sunog, ang sabi doon, ang Panginoon ay wala sa apoy. At pagkatapos ng apoy, ay isang maraming bulong ng dinig ng Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, huwag kayong tumugon sa Diyos dahil kayo'y pinadalhan ng tsunami. Huwag kayong magkaroon ng takot sa Diyos dahil siya'y nagpadala ng lindol. Huwag
Huwag ninyong papasinin lamang ang Diyos dahil kayo'y mga nasunugan. Sapagkat sa tatlong trahedya na yan na nagaganap sa iba't ibang panig ng daigdig, ang Panginoon ay hindi sa mga bagay na yan mangungusap sa puso ng tao. Paano siya mararamdaman? Paano siya makikita? Paano siya maiintindihan? Paano siya mararanasan? Ako'y nagpapasalamat sa Diyos ng aking minisang pinakiusapan at binisita na 2 dalaga ay naririto ulit. Paupuin niyo yan ang magandang upo. Piling, tanggatin mo yung jacket, makaikiba na sinha. Amen. Sige, nakakatuwa. Kayo po ba'y nabe-bless na silang dalawa yung 2 Wednesday na? O minsan, hindi doon nila magawang mag-church ng Sunday dahil talagang sa trabaho, ay gumawa ng paraan ng Panginoon. Narito sila. Amen. Salamat sa Diyos. Fellowship may ka. David, sana'y makahabol pa si Joshua. So, ang Panginoon po ay, huwag niyong akalain na ang Panginoon ay doon mahahalata, mararamdaman, mauunawaan. Ang Panginoon ay hindi makikita ng maraming mga bulag na tao. Bakit? Di ba nagkaroon na tayo ng pandemic? Sabi ng mga Baptist, matapos na itong pandemic na ito, ako'y magsisimba. Nung una lang yun eh. Nung nagbubulantaan ng mga tao na milyon-milyon na namamatay sa buong daigdig, nahintakutan ng tao. May mamamatay sila na walang pa Jesus. Ay makikita mo mga tao talaga ay nanunumpa ng manunumbalik na sa Diyos. Ay, mga Baptist. Ay kita niyo naman ang lindol mga kapatid sa Cebu. Kahit mga bakla, Lord, Lord, save us, Lord. Awa mo na, Lord. Habang may lindol lang matatakot yung mga yan, pagka wala ng lindol, balik na uli sa dati. Huwag mong sabihin, hindi na nilindol lang mabini, nilindol na. Dami ng ibang bahay doon sa kapitbahay nyo, dinaanan ko yan. Yung mga pasong-pasong pa, Hindi naman totoo. Sapagkat malabnaw ang magiging resulta ng pagtatalaga ng buhay ng tao dahil may trahedyang kinatakutan na. So, i-Englishin ko ang dagdag kong panimulang salita ha. At sisikapin kong Tagalogin naman. Why the Lord will not be felt, seen, heard, or experienced by the big one, but by the sweet, still, small voice. Not by great calamities, but by simple message. Not by phenomenal, but by personal call of God. Not by drama and suspense and full action-packed thriller na hihintakutang mga pangyayari, but by His desire to see through dedication. Hindi ang Diyos tututuhanin ng tao dahil siya'y tinakot ng Diyos sa mga kalamidad, kundi dahil sa pakikinig ng kanyang matamis at maliliit na tinig na nangungusap sa iyo ng personal. Katulad ngayong gabi, ikaw ba'y kinakausap ng Panginoon? Sabi ni Malo, ako'y nagpapasalamat, nakakaraos, maraming problema, sapin-sapin trabaho, hindi magkaintindihan, nakakapagod, pero ang kaaliwan ay ang salita ng Diyos. Sa personal mong pagbabasa ng Biblia,
mararamdaman mo ang maliit na tinig ng Panginoon. Sa iyong pakikipag-fellowship sa taong espiritual, positibo at may pananampalataya, maririnig mo ang tinig ng Diyos. Sa pangangaral tuwing pagtitipong katulad nito, kahit nagpapabaya, kibit-balikat at binabaliwala ng iba. Sinasabi ko na nga ba, ang isa kong kapatid, noong isang linggong ako'y wala, nagsimba, di umano ayon sa inyo, tuwan-tuwa kayo. Mag-ina, kasama mga ako. Hanggang sa ako'y narito, nakita ko, aba, himala. At ang sabi niyo, Pastor, 2 beses niya. Praise the Lord. Pero isang ordinaryong araw, ako'y nakaupo dyan kasama si Jeto. Pastor, ako'y narito, wala na akong alam na matatakbuhang mauutangan. Dahil ang anak, mga kapatid, ay nadali sa scatter. Mag-asawa ay nabuyo. Bakit ba nga Malo, Jess, Iko, ay walang kadadalaan ng ating mga miyembro? Inyong basahin ang buhay ng mga wala sa Panginoon at nagpapakamatay sa pagkita ng pera, na halos wala ng panahon at pagpansin sa Panginoon at sa Kanyang banal na salita. Samantalang kayo naman ay kahit na papaano, nakakaranas din naman ng kagipitan, ano man ang inyong kinasasadlakang sitwasyon ng buhay, nananatili kayo, ay kumparahan ninyo inyong buhay. Sila ba'y malayong-malayo ang naiangat sa buhay? Ay nakikita ko, mga kapatid, walang kapayapaan. Walang solusyon. Parang nahulog sa kumunoy na bawat kilo sa kanilang sariling yabang at galing. Sa halip na umalsa, ay lalong pailalim at palubog ng palubog, sapagkat binabaliwala nila ang marahang bulong na tinig ng Panginoon. Ikaw ba ay meron pang manipis na konsyensya? Sana yan ay hindi pa kinakalyo, tinatablan ka pa. Kahit walang lindol, mas gusto ko nang masaktan ako ng Panginoon at ako'y kausapin ng Panginoon ang Kanyang salita sa Kanyang pangangaral kesa gumuhot-lumubog ang aming bahay. Kesa mahati, mga kapatid, ang tulay na hindi na ako makauwi. Kesa madamay sa sunog ang aming tirahan, ako'y mag-aayos na ng buhay. Mga kapatid, ang iba'y saka nagpapasyang mag-ayos ng buhay kapag nakakaranas sila ng mga kasakunaan, bali-bali ang buto, lubog sa utang, sunod-sunod ang maniningil, at siphayo at diskaril, magkabi-kabilang kabiguan at pagkalugit, pagkabangkarota. Maniwala ka sa mga lelong mong panot, hindi magtutuga yung mga yan pagka sila'y may mga problema saka lang babalik sa Panginoon. Hindi yan totoo. Nandiyan po ba kayo? Oo. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, gusto mo maranasan at makita ako doon sa marahang bulong ng tinig. Ayun, bakit walang soul winner, mga kapatid, sa Arab nations, sa lugar ng mga Hezbollah, ISIS, at saka Hamas, at lahat ng Islamic terrorists, papatayin naman ang mga missionary. Tama. Kung yung mga simbahan may pinasasabog nila nang walang awa, pinupugutan ng ulo. Kahit nga kababayan nila, pagka nakipagmabutihan sa Israel, ay harapang binabaril at pinupugutan ng ulo para ipakita ang kanilang revenge and rage against the peace treaty na niluluto sa Israel. Yung pag ikay pumunta at mga ngaral, mga kapatid, ng lantaran, ikay sasamba ng lantaran, dito nga ay walang nanghahabol, walang namamagat, walang nagbabanta. Naku, mga kapatid, pagka maluwag ang ating pong kalagayan at walang digmaan, ay parang tayo isigolaki ng mga Kristiyano. Huwag pong gayon tayo. Kaya masama ang pakiramdam o mabuti, magtapat tayo sa Panginoon.
kesa sinagot ng Panginoon ang panalangin natin o hindi, magtapat tayo sa Panginoon. Kaya ang pabor ng langit ay sumaiyo o ang bigat ng kanyang kamay ay naranasan mo. Walang pinakamagandang ligtas na lugar. Tayo'y nasa Panginoon. Amen. Mga kapatid, bakit nga ba naliligtas ang maraming mga Muslim, hindi mga souvenir, kundi still small voice? Ultimo yung mga nagpapasabog ng mga suicide bomber, ng mga Islamic fundamentalist, hindi natutuloy, Jomer, sapagat isang gabi, sila po ay kinausap ng Panginoon sa kanilang silingan. Kanina lang nabuklat ko po sa aking Facebook, isang scientist na Chinese. Ito po ay ateista. Pag sinabi kong ateista, hindi naniniwalang may Diyos. Siya po ay isang doktor at dalubhasa sa pagdiskubre ng maraming mga karamdaman at sakit at kagalingan. Ngayon, siya po mga kapatid ay iridologist. Nung kanyang tingnan mga kapatid sa kanyang inimbentong device para mas malalim at malinaw ang pagbasa sa mata. Alam mo ba na ang ateistang ito ay tumanggap kay Jesucristo mag-isa? Walang lindol, walang sunog, walang ipo-ipo. Nung ma-invento niya, Jonah, itong device na ito para basahin ang mata kung anong kondisyon ng tao, ang unang nakita niya sa mata ng tao ay ang 3 cross sa Kalbaryo. At nagtaka siya, bakit sa mata ng kanyang pasyente meron siya nakitang 3 cross na nakatindig. Inulit-ulit niyang pagsilip at hindi mawala. Hinilamos niya ang kanyang mukha, baka siya'y nananaginip lamang. In-off niya, dahil siya'y ateista, di naniniwala sa Biblia. Kinabukasan, sinilip niya uli. In-off niya, kinabukasan, 3 araw, 3 beses na, yung pa rin ang nakita niya mga kapatid sa mata ng kanyang pasyente. Bakit po? Dahil ang pasyente niyang may sakit ay isang Kristiyano. Ang sabi niya, bakit ang mata mo may 3 cross na nakatindig sa bundok? Ang mata ng iba kong pasyente ay maraming mga dumi, palatanda ang may sakit. Hindi nagsalita yung babae, sinabi niya, hindi ko po alam. At doon ay nag-umpisa siyang magbuklat ng Biblia, tinanggap niya ang Panginoon Jesucristo. At siya po ay isang underground na mangangaral ng salita ng Diyos sa China. So walang ikangay, parang sensational experience, walang mangangaral na malakas ang boses, walang drama, walang lindol, walang kalamidad. Ang Diyos ay pwedeng magligtas ayon sa kanyang kapangyarihan at pamamaraan. 30 puntos ang aking iiwan sa inyo ngayong gabi. Bakit tayo kinakailangan maging matalas ang pakiramdam at sa pakikinig sa isang marahang bulong na tinig ng Diyos? Number 1, to revive the Baptist saints, for us to have sense of conviction and commitment. Ang daming naglulupay-pay. Ang daming nawala. Sabi ni tatay, ang dami pala natin. Paano kaya natin maibabalik yung mga yan? Hindi lindol, hindi kalamidad, hindi problema, hindi sakit. Abay, sa cross, yung mga kapatid ay ang sinisisi sa kanyang pagkakasakit ay ang simbahan. Sa halip na magsisi ng karapat-dapat na pagsisisi, gayon siya dinadialysis na, yung binabayad, ginagayon ng may mali at pinabayaan siya ng simbahan. Hindi magtutuga ang tao manubalik sa Diyos dahil nakaranas siya ng mga maluluha, madadrama at nakakatakot ng karanasan at pangyayari sa buhay.
kailangan mo matalas ang pakiramdam na makinig sa marahang bulong na tinig ng Diyos. Maaayos ka. Si tatay nung pupuntahan ko, ang sabi niya, wag muna, sabi ni Sir Joel. Nung nagkasakit mga kapatid, ginamit nga ng Panginoon yun, pero ang talagang ginamit ng Panginoon ay yung marahan na tinig ng Diyos. Habang siya ay nag-iisa, umiiyak ka, nag-i-evaluate, bakit nangyari sa akin ito? At habang nagninilay-nilay at tinatakal ang mga bagay-bagay, yun ay nag-uumpisa ng kinakausap ka ng Panginoon bago pa kami nakarating. Hello? Kailangan ma-revive ang mga baptist. Sabi niyo sa panalangin kanina, malapit na dumating ang Panginoon. Ano pa namang hinihintay ninyo? Gusto niyo pa bang hintayin yung big one bago manumbalik? Ay mabuti kung makababalik. Ay kung kayo lumagustos pa ilalim, diretso makakit sa bottomless pit, paggabi ang mga kapatid ang mabinig. Mabuti kung ikaw ay mabibigyan ng second chance. Pag nagpadala ang Diyos ng ipo-ipo, bakit nga pagkakatigas ng bungo ng marami mga baptist, yan na kayo tunay. Kayo po ay aking pinakausap, hindi pinagagalitan, kundi kayo magmalasakit sa iba. Bulungan ninyo. At habang pinubulungan ninyo, ipapanalangin nyo siya, hayaan nyo yung maramang bulong na tinig ng Diyos. Yan ang isang negosyante diyan, mga kapatid. Kinausap ko, baka hindi matilabs ka ng mantika sa kaluluwa at luto mo ng atay. Manumbalik ka na. Ningisi-ngisi. Sabi ko, huwag kang tatawa-tawa, hindi ako nagbibiro. Pwede kang tabunan ng Panginoon ng kumukulong mantika sa kinatatayuan mo kahit magaling kang umilang. Huwag mo lang hintayin maranasan yung mga ganyang bagay bago ka magseryoso sa Panginoon. Amen. And that is the point number 1, to revive the Baptist saints. Dapat sumigla tayo. Bumalik ang unang pag-ibig, manumbalik. Balansuhin ang buhay. Huwag tayong palamon sa pagkita ng pera sa pagtatrabaho. Magtira kayo ng lakas para sa Panginoon. Amen. Mananalangin. Magbabasa ng Biblia. Pagyamanin niyo ang relasyon kay Kristo. Magkaroon kayo ng apoy muli sa inyong espiritu upang magkaroon kayo ng sense of conviction na kayo'y kinakausap, sinusumbatan, hindi ng pastor, kundi ng banal na espiritu, at nang sa ganoon ay bumalik ang inyong commitment o pagtatalaga muli ng buhay. Maibalik ang unang pag-ibig at dumating ang honeymoon stage ninyo sa Panginoon. Number 2, not just only to revive the Baptist saints, for us to have the sense of conviction and commitment, but number 2, to rebuild the Baptist sanctuary, for us to have the sense of collaboration, contribution, and sense of confidence. Mga kapatid, iisang espiritu tayo, iisang damdamin. Tama. Iisang pananampalataya, Diyos Ama at Pag-asa. Ako'y nahihiya ng simbahan natin ay ganito lang ang itsura. Huwag mong sabihin, ako lang ang nahihiya sa kalagayan natin. Dapat ramdam mo rin yun, malibang wala kang hiya. Ang ganda ng simbahan ng Katoliko. Ang ganda ng simbahan ng Iglesia ng Cristo. Ng Seventh-day Advantage, kumapulaan natin sa kanilang aral, ay mali. Ang ganda ng simbahan ng Pentecostes. Lahat ng Pentecostal ay air-condition. Tayo lang hindi, tayo gamot-gamot at hintay tayong harapan. To rebuild the Baptist sanctuary, the sanctuary of the Baptist, the house of God, the house of prayer, the house of worship. Amen. Dito tayo kumakadlo ng lakas. Isipin nyo naman, mahiya tayo. Ang layo ng mga Javier, abay nakarating dito kinampanya pa mga anak, nakamotor.
Kahit siguro itong si Rob at si Lee ay gusto nang matulog, o kaya ay uminom muna ng juice, o kaya ay makipagbarkada at makipag-jamming. Ay sabi ng tatay, hindi, unahin natin pumunta sa bahay ng Panginoon dahil tatagpuin natin ang Panginoon. Mas mahalaga ang kabarkada at kaibigan at kapulong-pulong ay ang Panginoon. Siya ang tunay na kaibigan. Handang saklolo sa panahon ng kabagabagan. Siya ang magandang nagpapaanyo ng maganda nating kinabukasan. 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, ako'y nasa kalagitnaan nila. Ang Panginoon ay nasa banal na templo, tumahimik ang buong lupa sa Kanya. Bigyan natin ng mataas na pagpapahalaga, respeto, at ikang ay pagtingin ang bahay ng ating Panginoon. Paano natin ito mapakumpuni? Paano natin ito mapaganda? Paano natin ito mailibel na maging competitive? Palaban, hindi kahihiya. Magkaroon tayo ng sense of collaboration. Tulong-tulong tayo pag sa pagtatrabaho. Amen. Amen. Hindi nyo ba alam ang inyong kinatatayuan ngayon? Ngayon ay nakatiles na yan. Ngayon ay nakakesame. Dati wala. Napakainit. Ngayon ay walang nakapintura. Dati wala. Dati ito'y bato-bato. Yang si Malo, yang si Bambang, Kaliitan. Ewan ko kung inabot na yan ni Hana, si Jess, si Jonah, si Kiko, si Rodalyn. At yung mga naawang Kristiyano, si Carolina, baka magtampo sa akin. Kami ay namumulot at nagbubuhat ng ganito kalalaking bato, boulders at sulong-sulong namin para itambak ito at umangat para hindi tayo binabaha. Pahalagahan natin ang mga naunang nagsakripisyo. Kakaunti na ang masama. Hello! Abay, pinakumpit ko po ito kay Pastor Franklin Katikista. Ang presyo ng building mo, kung yan ay gagawin ngayon, ay hindi bababa ng 4 na milyon. Pati lupa. So, hindi na kailangang bugbugin ng mga tao. Na mula sa wala, meron ng ipagpapatuloy. Hindi lamang yung ating kolaborasyon, kundi yung ating contribution. Yung ating pangako. Yung halaga na ating ipinanata sa Diyos, huwag niyong kalilimutan. Ang aking 100,000, hindi ko alam kung saan kukuhanin. This week ay aking ibibigay ang 20. Sa susunod na buwan, ibibigay ko, I hope, may bigay ko ulit 20. Hanggang sa December, ay bigay ko po ang aking 60. Wala akong trabaho. Kaya minsan iunawain niyo ako na natanggap ng speaking engagement sa labas. Kahit papano may pantusto sa pamilya tatay, at kahit papano may pandagdag na offering, at matutugunan kong paunti-unti ang aking pangako sa Diyos. Sige na po, kayo ay magnegosyo, magdagdag po kayo. Kung kinakailangan mag-overtime para dumagdag ang sahod, kung kinakailangan magkaroon pa ng extra income, kung kinakailangan kayo po ay magtinda ng mga veggie balls at mga bilog-bilog na kung ano-anong kulay, kung kinakailangan kayo ay maglako ng stove, kung kinakailangan kayo ay magbenta ng hinog na saging o tinibang mga kapatid na saging, gawa tayo ng paraan. Maraming paraan. Kung kinakailangan tayo mamutol ng puno, kung kinakailangan tayo magtipid, huwag mo nang mag-coke, huwag mo nang mag-yoksi, huwag mo nang tumaya sa waiting, huwag na muna mga kapatid na sumangkot sa mga bagay na yan. Sana'y makaabot sa inyo ang malumanay na tinig na ito. Amen? Yeah. Upang tayo makapag-ambag sa ating mga pangako. Ano naman yung sinasawag na sense of confidence? Ay pag nangyari ito, titingala ka sa lipunang ginagalawan. Hindi ka na nakatungo. Kumpiyansa ka nang sabihin, that is my church. Amen. 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 Say amen. Amen. Collaboration, magtulungan. Contribution, umambag. Confidence. Ang resulta nito ay ating ikangay hindi ikakahiya ang ating simbahan. And lastly, si pastor naman ay kadaming patrabaho, hindi baga dito lang mag-focus sa main. Ang point number 3, to reignite the Baptist soul winning and sense of church planting.
to reignite the Baptist soul winning with a sense of concern and church planting. Sa Tagalog, para pag-apuyin natin ang mga Baptista sa pag-aakay ng kaluluwa at magkaroon tayo ng sense, katuturan at pagpapahalaga ng may malasakit sa kaluluwa. Anong gagawin natin mga kapatid? Kung binubuksan ng nasubo, pasok kung bukas. Kung binubuksan mga kapatid ng Alfonso, dalihin natin ang Alfonso. Ako'y makikiusap kay Kiko at kay David. Kung makakauwi ka ng maaga, umilis ka na ng madaling araw, bumalik ka ng maaga. I-drive mo ang van at ako'y magtuturo sa Bible School. Pumunta kayo sa Lipa at saka sa Tanawan. Yung mga bakante, sumama kayo. Kahit nakakapuya. Ay meron na tayong babautismuhan doon sa Tanawan, Brother Kiko. Meron na tayong babautismuhan sa Lipa, Brother David. Ang dami ng mga kapatid gustong makarating sa atin ang mga bunga natin. Nandiyan si Rob na gusto nang sumunod sa tubig ng bautismo. Si Andene, gayon din. Anak ni Saray, gusto, gayon din. Inaalagaan pa natin ang ibang mga kaluluwa na anak ni tatay. Bakit tayo merong babautismuhan? Dahil hindi tayo nangihimagod sa paghahasik ng Ebanghelyo at mabuting balita at pagpapadama ng ating pagmamahal sa kaluluwa ng tao. Abay mga kapatid, kilala niyo po ba si Julius Abu? Yes. Yan ay pumunta mga kapatid sa Sri Lanka. Umuwi na nisiraan ng bait. Bakit? 3 taong nangaral, wala ni isang naligtas. Umuwi ng masama ang loob. Sa atin naman, hindi tayo nakakaranas yan, Kiko. Pumunta ka sa mainit, nagbubukas ang pinto, ang daming naliligtas. Pumunta ka sa Nagiba, ang daming naliligtas. Sa San Pedro, mga kapatid, ng anniversary, ang daming naligtas. Sa Nasubo, ang daming naligtas. Hinog na sa pag-ani ang ating iglesia. Kung saan naroon mga kapatid, ang diin ng pagsama ng Diyos, ay huwag ninyong papaghinain ang kalooban ng mga masigasig mangaral. Manapay ipanalangin nyo kami, suportahan nyo kami ng pinansyal. Pag nahingi ng panggasolina, ibigay ninyo. Kung kayo walang gagawin at kayo naman itataya lang si scatter, ay ipagpaliban ninyo. Kayo mo na sumama sa soul winning. Salamat kay Malu. Kaya ako tuwa dyan pag kayo walang pasok ng Lunes, Martes, nasama yan sa prayer and fasting. Nagpapalakas ng ating pananampalataya. Aba, ipagkaya ni Lunes ay walang pasok, nasama yung mga kapatid sa gawain kahit na puyat. Galing sa Nasubo, Alfonso, si Diyos ay gayon din. Ay kayo naman mga kapatid, manunood lang kay Vice Gandang, nilulukulaan naman kayo, nahahawa na nga kayo sa kanyang kabaklaan. Wala naman kayo nahihitat, di naman kayo nakababahagi sa kanyang kasikatan, di naman kayo ipinagjabili ng mga sikat na hinahanga yung artista. Wala! Ang pinakamaganda ay pagsama-samahan natin ang ginagawang pagliligtas ng Panginoon. Makinig na kayo. Kinakausap kayo ng Diyos. Wala nang magtutumba ng pulpito, wala nang papalo ng pulpito, wala nang sisigaw din. Makuha ka sa malumanay na salita ng Diyos. 3 puntos ang aking iniwan sa inyo. Ano po ang mga ito? Una po, i-address mo, to revive the Baptist saints. Mamayang maayusin. For us to have a sense of conviction and confidence. Number 2, to rebuild the Baptist sanctuary. Simbahan natin, ipagawa natin. For us to have the sense of contribution, collaboration, and confidence. Yun po sa number 1, commitment, hindi confidence. Number 3, to reignite, pag-apuyin muli, the Baptist soul winning with a sense of concern in church planting. Tayo po kami lahat at tayo po mananalangin. Kunsihal, ikaw po ay masuyong makipag-usap sa Panginoon kasama ng ating offering. Let's pray.
Amen. Amen.